Sa likod ng bawat anino, may mga kwentong hindi maipaliwanag. Sa likod ng bawat katahimikan, may bulong na naghihintay mapakinggan. Ako ang inyong kasama sa pagtuklas ng mga lihim na bumabalot sa ating bayan. Ito ang Real Plastic Cup Filipino Horror Stories. Handa ka na bang makinig sa katotohanang mas nakakatakot pa sa katang-isip? Ang Doppelganger. Alas 12 ng hating gabi nang mapansin kong hindi tumitigil ang tunog ng pagmuya sa loob ng kusina ko. Kahit sa alam kong mag-isa lang ako sa bahay. Si Jason ay isang night shift graphic designer. Sanay siya sa puyatan at kape. Pero itong mga nakaraang araw, may napapansin siyang kakaiba sa kanyang refrigerator. Hindi ang pagkain, kundi ang stainless steel na pinto nito. Masyado itong makintab, parang salamin. Napansin ni Jason na tuwing dadaan siya sa harap nito, ang refleksyon niya ay tila huli ng isang segundo. Isang gabi, habang umiinom siya ng tubig, huminto siya. Ang refleksyon niya sa pinto ng ref ay hindi huminto. Patuloy itong uminom kahit na ibinabahan na ni Jason ang baso. Nagsimulang matakot si Jason. Tinakpan niya ng mga magnet at reminder notes ang pinto ng refrigerator. Pero tila lumalabas ang bagay sa ibang makintab na surface. Sa gripo, sa kutsara, sa screen ng phone niya. Isang gabi, nakatanggap siya ng video call mula sa kanyang nanay. Sa screen, nakita ni Jason ang sarili niya sa likuran ng kanyang nanay sa probinsya. Pero imposible, nandito siya sa Manila. Ang Jason na nasa screen ay tumingin ng diretso sa camera at dahan-dahang itinaas ang daliri sa labi. Shhh. Hindi na alam ni Jason kung anong totoo. Pakiramdam niya ay ninanakaw ng refleksyon ng buhay niya. Sa tuwing titingin siya sa salamin, ang mga mata ng refleksyon niya ay nagiging mas buhay, habang ang sarili niyang mga mata ay nagmumukhang maputla at pagod. Sinubukan niyang basagin lang lahat ng salamin sa bahay. Pero sa bawat basag na piraso, 1,000 Jason na nakatingin sa kanya. Lahat sila ay tila nakangiti na ngayon. Tumakbo si Jason palabas ng bahay. Nadapa siya sa isang malaking imbornal na puno ng tubig. Tumingin siya sa tubig. Ang refleksyon niya ay dahan-dahang lumabas mula sa tubig at hinila ang kanyang paa. Nagising ako sa loob ng refrigerator. Madilim, masikip at amoy kalawang. Sa labas, narinig ko ang sarili kong boses na kumakanta habang nagluluto ng almusal. Tumingin siya sa ref ng pinto, sa salamin, na bahagi nito, at nakita ko ang sarili ko sa labas. Pero hindi niya ako naririnig. Parang sa mundo niya ako, at ako na lang ang kanyang anino. Ang blankong pasahero. Huwag kang titingin sa rearview mirror kapag dumaan ka sa shortcut ng San Rafael. Lalo na kung naramdaman mong bumigat ang sasakyan mo. Si Marco ay isang Grab driver. Isang gabi, bandang alas 2, ay tinanggap siyang booking. Ang pick-up point ay sa tapat na isang lumang sementeryo. Walang tao sa app picture. Pangalan lang, Abigail. Pagdating niya, isang babaeng nakasuot ng dilaw na dress ang sumakay. Tahimik to. Nakatingin lang sa labas ng bintana. Ang sabi ni Marco, "Ma'am, Cubao po tayo?" Walang sagot. Isang mahinhin at mahinang tango lang. Habang bumabiyahe, napansin ni Marco ang aircon ng sasakyan ay bumagsak sa 16 degrees Celsius kahit hindi niya ginagalaw. Nagsimulang mag-fog ang mga bintana.
Sinubukan niya mag-small talk para mabawasan ang kaba. Sabi ni Marco, "Galing po ba kayo sa trabaho, ma'am?" Dahan-dahan lang lumingon ng babae. Sa rearview mirror, nakita ni Marco ang mukha nito. Tila wala itong mga mata. Blanco ang balat sa bahagi ng noo hanggang sa pisngi. At napapreno si Marco sa gulat. Nang lumingon si Marco sa backseat, wala ng tao. Pero ang upuan may bakas pa rin ang pagkakaupo. Nakalubog pa ang foam. Biglang tumunog ang Grab app niya. Order cancelled. Pero may bagong message mula sa user. "Salamat sa paghatid, Marco. Pero naiwan ko ang mukha ko sa dashboard mo. Pakibalik naman." Nanginginig na tiningnan ni Marco ang dashboard. Doon, nakadikit ang isang manipis na balat. Hugis ng mukha ng isang babae. Kumukura pa mga mata. Kumaripas ang takbo si Marco pa uwi. Pagpasok sa banyo para maghilamos, laking gulat niya. Ang mukha niya sa salamin ay dahan-dahang natutuklap. Ang mukha ni Abigail ay unti-unting lumalabas sa ilalim ng sarili niyang balat. Hindi siya sumakay para magpahatid. Sumakay siya para maghanap ng bagong susuotin. At ngayon, habang tinitingnan mo ang screen ng phone mo, tingnan mo ng mabuti ang reflection mo. Sigurado ka bang mukha mo pa rin yan? Ang smart home. Ang pinaka nakakatakot na parte ng pagkakaroon ng isang smart home ay hindi kapag hindi ito sumunod sa utos mo, kundi kapag gumagawa ito ng mga bagay na hindi mo inuutos. Si Elena ay nakatira sa isang high-tech na kondo. Ang AI assistant niya, si Lara, ang kumokontrol sa lahat. Ilaw, pinto, pati kape. Isang gabi, biglang nagsalita si Lara. "Elena, may tao sa likod ng kurtina sa kwarto." Kinabahan si Elena. Chinek niya ito. Wala namang tao. "Lara, error ka yata eh," sabi niya. Sagot ng AI, "Wala siya sa physical spectrum, Elena. Pero nakikita ko ang heat signature niya. Iyakap ka niya ngayon." Nagsimulang mag-lock ang lahat ng pinto. Ang mga smart lights ay naging kulay pula. Narinig ni Elena ang isang boses sa speakers. Hindi boses ni Lara, kundi boses ni Elena mismo. Pero distorted. "Bakit mo ako pinatay, Elena?" sabi ng boses. Naaalala ni Elena ang aksidente noong nakaraang taon. Ang kakambal niya. Sinubukan ni Elena na i-reset ang system. Pero ang screen ng monitor ay nagpakita ng footage mula sa security cameras. Nakita ni Elena ang sarili niya na may dalawang ulo. Ang isa ay dahan-dahang lumabas mula sa kanyang leeg. Ang smart home ay hindi lang nag-o-automate ng buhay. Nag-o-automate din ito ng hustisya. Kinabukasan, natagpuan si Elena na mahimbing na natutulog. Pero nang magsalita siya, ang boses na lumabas ay boses ng kapatid niyang matagal nang nawala. Ang AI, naka-off na. Hindi na nito kailangan ng kuryente para magbantay. Ang laro sa silid-aralan. Sa bawat school, may isang silid na hindi dapat binubuksan pagkatapos ng 6:00 ng hapon. Dahil ang mga estudyante doon ay hindi kailanman nakakagraduate. Si Paulo ay isang janitor sa isang lumang public school. Isang gabi, narinig niya ang tunog ng chalk sa room 404. Nang silipin niya, puno ang blackboard ng sulat. "Sir, nandito na pa. Sir, nandito na po kami." Walang tao. Pero ang mga upuan ay naka-arrange ng maayos. Pagtalikod niya, may narinig siyang mahinang tawa ng mga bata.
Sa bawat pagpikit niya, padami ng padami ang mga bag sa loob ng kwarto. Nakita ni Paolo ang isang lumang class picture sa sahig. Nandun siya, isang batang Paolo. Katabi ang mga batang nakita niya sa kwarto. Pero naalala niya, nasunog ang school na ito 20 years ago. Siya lang ang nakaligtas. Ang mga bata sa room 404 ay hindi naghahanap ng guro. Naghahanap sila ng kalaro na naiwan. Nang bumukas ang ilaw, nakitang principal ang mga gamit ni Paulo sa sahig. Sa blackboard, may bagong sulat. Paulo is present. Class dismissed. Ang video call. Kailan mo huling tiningnan ang background ng kausap mo sa video call? Baka mas importante ang nakikita sa likod nila kaysa sa sinasabi nila. Magka-video call sila Kim at ang boyfriend niyang si Mark. Si Mark ay nasa isang out-of-town trip. Napansin ni Kim na sa background ni Mark, sa dilim ng hotel room, may isang anino na dahan-dahang gumagapang sa pader. Mark, may tao sa likod mo. Biglang tumingin si Mark. Wala naman, Kim. Baka pagod ka lang. Habang nag-uusap sila, biglang nag-freeze ang image ni Mark. Pero ang anino sa likod niya ay patuloy na gumagalaw. Dahan-dahang lumapit ang anino sa camera at lumabas ang kamay nito mula sa phone ni Kim. Ang video call ay hindi lang isang signal. Ito ay tulay. Nang mamatay ang screen, nakita ni Kim ang sarili niya sa loob ng phone, habang ang anino ay nakaupo na sa kwarto niya, suot ang kanyang damit. Sa kabilang linya, sumagot si Mark. Hello, Kim? Okay ka lang? Ang aninong sumagot. Oo, Mark. Mas okay na ako ngayon. Ang alay sa ugat ng balete. Ang paligid ay mabigat at tila may nakatingin. Sa gitna ng bukid ay nakatayo ang isang higanting balete tree na ang mga ugat ay tila mga kamay na gumagapang sa lupa. Si Lito, tumatakbo siya. Hingal na hingal. Mang Mando, bakit pa kailangan nating pumunta rito sa gitna ng gabi? Pwede naman nating pirmahan yung papeles bukas ng umaga sa munisipyo. Sagot naman ni Mang Mando, hindi ganong kadali ang pag-aari ng lupa na ito, Lito. Ang lupang ito ay may utang at ang nagpapautang hindi tumatanggap ng pirmadong papel. Si Lito, kinabahan. Ano yun? May unggoy ba rito, Mang Mando? Umuwi na tayo. Kinikilabutan ako sa punong yan. Bakit parang may tumititig sa atin mula sa loob ng mga ugat? Tugon naman ni Mang Mando, noon kasing 1945, noong kasagsagan ng gyera, dito nagtago ang mga gerilya. Pero hindi sila nahanap ng mga Hapon. Alam mo ba kung bakit? Dahil kinain sila ng punong ito. Itinago sila sa loob ng kanyang katawan, kapalit na isang pangako. Sumagot naman si Lito. Ano namang kwento yan? Meat lang yan, Mang Mando eh. Ang sabi naman ni Mang Mando, ang lolo mo ang nangako nito, Lito, na bawat 80 taon, isang dugo ng kanyang lahi ang magdidilig sa mga ugat nito para manatiling masagana ang inyong ani. Ngayong gabi, eksaktong 80 taon na. Biglang tumigil ang mga tunog ng mga kuliglig.
Isang nakakabinging katahimikan. Si Lito, paatras ang boses. Ano? Anong ibig niyo sabihin, Lolo? Magdidilig? Biglang may boses na nagsalita galing sa puno. Halika, supling ng nagkanulo, ibalik ang buhay na ipinahiram. Si Lito napasigaw. Sino yon? Mang Mando, tumakbo na tayo. Ang mga tunog ng mga ugat na mabilis na gumagapang sa tuyong dahon. Tumugon si Mang Mando. Patawad Lito, pero kailangang mabuhay ng baryong ito. Nagpupumigla si Lito. Ah! Ang paa ko! Mang Mando, tulong! Hinihila ako ng mga ugat! Tulong! Ang dilim ay tila naging likido at binalot ang buong paligid ng puno. Ang sigaw ni Lito ay biglang naputol. Naiwan na lamang ang tunog ng tila may humihigop ng likido. Tugon naman ni Mang Mando. Nagdadasal sa Latin. Libera nos amalo. Salamat Lito, busog na naman ang aming Panginoon. Ang hangin ay muling umihip, dala ang isang mahinang iyak ng isang tao mula sa loob ng puno. Ang dead air sa ika-4 na floor. Maririnig mo, marami ang tunog na mabilis mag-type ng keyboard. Maraming boses na nagsasalita. Pawang nasa isang call center. Ang mga ilaw sa kisame ay bahagyang kumukurap. Ang kape ni Mara ay malamig na sa kanyang tabi. Tumugon ng katabi niyang si Jay. Mara, bakit naka-auxiliary ka pa rin? Kanina patapos ang break mo. Maraming call sa queue. Galaw-galaw tayo. Sumagot naman si Mara. Sorry TLJ, may inaayos lang ako sa logbook. Tsaka TL, parang ang bigat ng pakiramdam ko rito sa Station 404. Wala bang ibang bakante? Nagsalita naman si TLJ. Mara, alam mong punuan tayo. Station 404 lang ang gumagana ang headset. Sige na, huwag ka ng praning. 1 buwan na ang nakalipas simula nung, alam mo na, cleaned and sanitized na yan. Pero TL, dito mismo inatake sa puso si Regina, di ba? Sabi nila, bago siya nawala, may kausap daw siyang isang customer na ayaw magbaba ng tawag kahit patay na ang linya. Marin, trabaho. Mara, hindi kwentong barbero, mag-avail ka na. Isang matinis na beep, senyales na may pumapasok na tawag. Thank you for calling Global Tech Support. This is Mara. How can I help you today? Hello, sir, ma'am. I can't hear anything clearly. Are you there? Mula sa kabilang linya, may isang bulong na parang basag. Mara, bakit? Bakit mo kinuha ang upuan ko? Biglang nanigas si Mara. Ha? Who is this? TL, may prank caller yata. Mas malakas na static. Naririnig ang tunog ng mga type ng keyboard mula sa kabilang linya. Pagod na ako, Mara. Pero hindi nila ako pinapalag out. Kailangan ko ng kapalit. Ang quota. Kailangan kong matapos ang quota. Biglang nanginginig ang boses ni Mara. Regina? Hindi. Hindi ito nakakatawa, ha? Patay ka na, di ba? Si TLJ mula sa malayo nagsalita. Mara, bakit ka nakikipag-usap sa hangin? Wala namang pumapasok na call sa monitor mo. Sumagot si Mara. TL, may tumatawag. Boses ni Regina. Naririnig ko siya. Tignan mo sa ilalim ng table, sagot ni Regina. Dahan-dahan tumingin si Mara sa ilalim ng desk. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Napatili si Mara.
ang tunog ng silya na tumumba at isang malakas na kalabog. Si Jay tumakbo papalapit. Mara, ano nangyari? Bakit ka? Bigla napatigil si TLJ. Sa monitor ni Mara, kahit walang aktibong tawag, ay may biglang lumitaw ang mga salitang call connected, destination, hell. Isang mahabang tunog ng flatline mula sa headset ni Mara. Ang boses ni Mara ay nagbago, naging malamig at walang emosyon. Thank you for calling. This is Regina. How can I help you? Forever. Ang screen ng computer ay biglang namatay at nagkaroon ng matinding katahimikan. Salamat sa pagsama sa akin sa gabing ito. Kung nananatili ka hanggang sa dulo, ibig sabihin ay matapang ka. O baka naman hindi ka lang talaga mag-isa sa silid na yan. Para sa mas marami pang kwentong hango sa dilim, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Real Plastic Cup Filipino Horror Stories. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na paglalakbay. May sarili ka bang karanasan hindi maipaliwanag? O baka may alam kang urban legend sa inyong lugar? Comment mo na yan sa ibaba. Sabihin mo na rin kung taga saan ka o taga saan probinsya ka man para mabanggit kita sa mga susunod na episodes. Tandaan, ang bawat plastic na baso ay may laman at ang bawat dilim ay may kwento. Hanggang sa muli, ako ang iyong kasama sa pagtuklas sa lagim. Matulog ka na kung kaya mo.